Welcome sa Simple Life with Ron. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang nangunggunang 5 play-to-earn adventure game sa crypto ngayong Abril. Malawak na ang saklaw ng mga adventure games sa blockchain space na yon, mula sa mga time travel dungeon crawlers hanggang sa mga open world MMO na may AI companions. Mas marami ng pagpipilian para sa mga players na naghahanap ng exploration, progression, at digital ownership sa isang experience. Kaya kung gusto mong malaman kung ano-ano ang mga larong dapat bantayan sa buwan na ito, simulan na natin. Ikalima, Raven Quest. Sa ikalimang pwesto, nandito ang Raven Quest. Isa itong top-down pixel art sandbox MMORPG sa Immutable at available ito sa PC sa pamamagitan ng Epic Games Store, pati na rin sa Android na may crossplay support. Ang isa sa mga standout features ng Raven Quest ay ang archetype system nito. Sa halip na ikulong ang player sa isang fixed class, may 8 paths dito at bawat isa ay may 18 unique spells. Kapag pinagsama-sama ang mga ito ng tigtatatlo, pwedeng makabuo ng hanggang 56 na iba't ibang builds. Hindi rin puro combat lang ang progression sa larong ito. May 10 professions din, mula farming hanggang blacksmithing, at lahat ng ito ay nagbibigay ng experience. May zone system din na naghihiwalay sa PvP at PvE areas, kaya pwedeng pumili ang players kung gusto nilang sumabak sa conflict o umiwas muna rito. Para naman sa mas competitive na players, may ranked arena matches at guild territory warfare. At kung gusto mo ng mas unpredictable na gameplay, may expeditions din na may roguelike feel, scaling dungeon runs at rare loot drops. Pagdating sa in-game economy, gumagamit ang Raven Quest ng silver coins mula sa normal gameplay at quests, kasama ng isang fixed supply on-chain token na ginagamit para sa cosmetics, companions at guild upgrades. Kasama sa NFT assets ng laro ang estates sa 5 tiers, MOAS na may breeding mechanics, mga ships para sa combat at trade, at isang set na 192 collectible Raven cards. Mahalaga rin dito ang estate ownership dahil konektado ito sa quest distribution system ng laro, kaya may direktang role ang land sa mas malawak na game economy. Noong ika-8 ng Abril, 2026, inilabas ng Raven Quest ang update 1.2.6 na may kasamang archetype combat tuning. Samantala, active development na rin ang Rise of Tyrants World Boss update. At mula rito, lipat naman tayo sa isang open world survival crafter na pinagsasama ang farming, combat at AI companions. Ika-4, Lumitera. Sa ika-4 na pwesto, nandito ang Lumitera, isang multiplayer open world survival crafting MMORPG sa Ronin. Pwede itong laruin sa Windows, macOS, Android at direkta rin sa browser. Hinahati ng laro ang progression sa 3 pangunahing paths: combat, farming at gathering. Bawat path ay may sariling talent system na naghihikayat ng cooperative play. Real-time ang combat dito, gamit ang weapons, skill combos at tactical tools. Meron ding PvE dungeon mode na may structured runs na tumatagal ng humigit kumulang 30 minuto at may scaling difficulty habang tumatagal. Bawat player ay may sariling homestead kung saan pwedeng magtanim ng mahigit 100 crops. Bukod pa rito, ang mga wild creatures mula sa open world ay pwedeng i-tame, i-equip at gamitin bilang farming assistants o combat companions. Mas lumalalim pa ito dahil sa monster egg system, kung saan pwedeng gawing tradable eggs ang mga creatures na na-tame mo. Sa economy naman, ginagamit ng Lumitera ang LUA bilang pangunahing token nito sa Ronin, habang ang LUAD naman ang ginagamit para sa mas stable na in-game pricing. Ang weapons, armor, potions, crafted materials at monster eggs ay pwedeng i-trade sa player-driven marketplace. May enhancement system din na nagbibigay daan para mapataas ang stats ng gear lampas sa default nitong level. Isa pa sa pinaka-interesting dito ay ang secondary layer nito sa Monad, kung saan naka-host ang mga AI agent NFTs. Ang mga kompanyon na ito ay kayang matuto sa behavior ng player at pwedeng magpatuloy sa farming, gathering at combat routines kahit offline ang user.
Noong ika-13 ng Abril, 2026, inilabas ng Lumitera ang devlog DAR 130 na nagkumpirma na nasa active preparation na ang Survival Season 2 kasama ang preview ng dungeon visuals. Mula sa survival crafting, pumunta naman tayo sa isang mas malaking open world metaverse. Ikatlo, World of Tipians. Sa ikatlong pwesto, nandito ang World of Tipians, isang free-to-play MMORPG at open-world metaverse sa BNB Chain. Available ito sa PC sa pamamagitan ng Epic Games Store. Dinadala ng larong ito ang players sa isang open world na may lawak na 2,000 kilometro kwadrado na nakasentro sa exploration, combat at base building. Maaring pumili ang players sa pagitan ng warrior at mage at maglaro sa 3 pangunahing modes: isang story-driven campaign, isang open-world sandbox na may free-roam questing, at multiplayer na may PvP tournaments, co-op dungeons, at clan warfare. Isa sa kakaibang detalye ng World of Tipians ay ang multi-chain structure ng mapa nito. Ang mga partner networks tulad ng Scale, Conflux at Base ay ginawang themed zones sa loob ng game world. Para manatiling active ang experience, may recurring boss events din gaya ng lingguhang Stone Eye Arena tuwing linggo at araw-araw na single strike encounters laban sa Dark Lord. Ang NFT economy nito ay nakabase sa 100,000 land parcels sa 5 tiers, kasama ang mga companion NFTs na nagbubukas ng VIP events at in-world interactions. Ang WOD token naman ang nagsisilbing pangunahing in-game currency para sa pagkuha ng items, crafting materials, at marketplace trades. Pwede ring mag-claim ang players ng WOD domain names gamit ang Space ID protocol bilang kanilang on-chain identity. Noong ika-22 ng Marso, 2026, kinumpirma na active sa BNB Chain ang Stone Eye Weekly Boss Arena at Single Strike Daily Just Mode. At kung mahilig ka sa malalaking game worlds, ang susunod nating entry ay may mas kakaibang twist dahil time travel naman ang tema nito. Ikalawa, Big Time. Sa ikalawang pwesto, nandito ang Big Time, isang free-to-play multiplayer action RPG sa Ethereum na available sa Windows PC sa pamamagitan ng Open Loot Launcher. Sa larong ito, ang mga player ay mga time travelers na pumipigil sa pagbagsak ng space-time habang sumisisid sa procedurally generated dungeons na inspired ng iba't ibang historical periods. Pwedeng bumuo ng parties na may hanggang 6 na players at sabay-sabay na harapin ang mga enemies at bosses habang nanggongolekta ng loot at crafting materials. May 6 na classes na available sa pamamagitan ng Pocket Watch system, kabilang ang Time Warrior, Chronomancer at Shadow Blade. Maganda rito dahil hiwalay ang progression ng bawat class, kaya mas flexible ang character development. May PvE-VP mode rin dito na nagdadagdag ng competitive depth sa pamamagitan ng prestige portals, kung saan kailangang makipaglaban ng mga teams sa rival squads para makontrol ang central arena point. Pagdating sa economy, gumagamit ang Big Time ng cosmetic first structure. Ibig sabihin, ang mga tradable items ay visual lamang at hindi nakakaapekto sa gameplay balance. Ang space ay nagsisilbing virtual land sa 5 rarity tiers at maaari itong palawakin gamit ang workshops gaya ng forges at armories para sa pag-craft ng cosmetic skins at hourglasses. Ang Big Time tokens ay lumalabas bilang in-game drops sa dungeon runs kapag may naka-equip na hourglasses at ginagamit ang mga ito para sa crafting, upgrades at prestige portal access. Ang Open Loot Marketplace naman ang humahawak sa player-to-player trading na umabot na sa mahigit $443 milyong sa total volume. Noong ika-16 ng Marso, 2026, nagtapos ang Mandate of the Crimson Moon Lunar New Year Leaderboard event.
na may kasamang weekend challenges para sa boss defeats at crafting objectives. At ngayon, dumako na tayo sa number 1. Isang franchise na pinagdudugtong ang 4 na laro sa iisang shared universe. Una, Illuvium. At sa unang pwesto, nandito ang Illuvium, isang interconnected blockchain gaming franchise sa Ethereum at Immutable na binubuo ng 4 na titles at lahat ay free-to-play sa PC, mobile at browser. Sa Illuvium ecosystem, bawat title ay may kanya-kanyang role. Ang arena ay isang strategic auto-battler kung saan bumubuo ang players ng teams ng Illuvials sa isang hex grid gamit ang class at affinity synergies sa mga modes tulad ng ranked, ascendant at collection-based gauntlet. Ang overworld naman ay nakatuon sa open world exploration, panghuhuli ng Illuvials, pangangalap ng materials, at pakikipaglaban sa Leviathan bosses. May full MMO Lite redesign din itong tina-target para sa Disyembre ng 2026. Samantala, ang Zero ay isang city builder kung saan nade-develop ng players ang kanilang land plots at nakakakuha ng resources. Ang Beyond naman ay isang collectible experience kung saan ang disc packs ay nagbibigay ng Illuvitars na may 5 accessory slots at bilyon-bilyong unique combinations. Ang economy nito ay nakasentro sa player-owned NFTs, kabilang ang Illuvials, land plots, weapons at Illuvitars, na lahat ay pwedeng i-trade sa Illuvidex gamit ang ETH. Ang fuel ang pangunahing in-game resource para sa pag-travel, pag-upgrade at pag-construct sa iba't ibang titles, habang ang ILV naman ang ginagamit sa governance ng Illuvium DAO, at ang SIL V2 ay nagsisilbing in-game spending currency. Sa Beyond Wave 5, ipinakilala ang Furnace System na nagbibigay daan para magamit ang Illuvitars sa pag-unlock ng stretch goal tiers na may mahigit 100 collectible items. Noong ika-11 ng Abril 2026, inanunsyo ng Illuvium ang collaboration nito sa Lamborghini para sa Beyond Wave 5, kung saan ipinakilala ang 6 na branded Illuvitars kasama ang isang $50,000 na Motor Cup tournament sa arena. Outro, games sa listahan para ngayong Abril. Kung gusto mong kumita ng rewards sa pagkumpleto ng simple tasks, may rewards hub din kung saan pwede kang makaipon ng P2E points sa pamamagitan ng paglalaro, pag-engage sa X at pagbisita sa websites. Hanggang dito na lang muna sa video na ito. Maraming salamat sa panonood at kita-kits sa susunod na video.